nomen Nazaret ad verginem disponsatam verum, qui nomen erat Iosef, Dei domo David, et nomen Virginis Maria, et in Christus Angelus Adia, dexit ab gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, que cum audite turbae, in sermone eius, et cogitabat qualis etis esta salutatio, et ait angelus Dei, nitimias Maria, in ministerim gratiam apud Deum, et se concipies in utero, et paries Deum, et vocabis nomen eius Iesu, Icerit Manius et Filius Altissimi, vocabitur et David, ero Dominus Deus, sidem David Patris eius, et regnavit in domo Diacuvit in aeternum, et regneius non erit fini, dixit autem Maria, ad angelum, camera pietistud coniam verum non coniusco, et respondet angelus dicit ie, Spiritus Sanctus superveniat in te, et Virtus Altissimi obambravit tibi, iuque et cognacetur et te sanctum, vocabitur Filius Dei, et equi Elisabeth, coniata tua, ipsa concipit Filium, en senectute sua, et hic mensis tectus est Filii, que vocabitur itereri, quia non erit impossibile, apud Deum omne verbum, dixit autem Maria, et ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. O God and Father of our Lord and Savior Jesus Christ, we give you thanks and praise, glory, honor, worship, and adoration to you as we come together today, this early hour of the morning, coming together as one family and one community of faith, hope, and love. Father, you have said in Matthew chapter 18, verse 20, where two or three that gather together in my name, there am I in the midst of them. Father, we do believe that your holy and dynamic presence of love and of salvation is dynamically present in our midst. Father, move us by the power of your Holy Spirit and of your grace, that our mind, heart, body, and soul, our human free will, intellect, reason, and memory, all our psychological thoughts and imaginations, our passions, our feelings, emotions, and even our sentiments, all our human senses, our sense of seeing, hearing, smelling, tasting, and touching, be humbly offered, consecrated, and united into your most infinite life of love through Jesus Christ our Lord. Father, we offered this Mass to you, the most holy and admirable sacrifice of the Mass for the glory of your most holy name, as an act of our thanksgiving and praise, as a sacrifice of propitiation and atonement and remission of our sins, and also for petitions and all our supplications. And above all, Father God, we offer this Mass for the glory of the most holy Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit, for the glory of the Church,
the one holy Catholic and Apostolic Roman Church, the mystical body, and the most illustrious spouse of our Lord and Savior Jesus Christ, and also for the salvation of souls, both living and dead. Lord, we offer this Mass for those people who are still continuing to search the truth that could save them. Father, touch the mind and heart of those people who are really looking for the presence of Jesus in their life, seeking for true meaning of life, seeking for true meaning of peace, joy, and of love. We offer this Mass of Father God for the conversion of sinners everywhere in the world, for those who are being deprived and the prisoners, the drug addicts, and those who are engaged with immorality, homosexuality, lesbianism, and etc. Lord, we offer this Mass for the sanctification of our souls as we come together today as one family and one community of faith and love. Implant in the depths of our being, in the depths of our soul, the divine seeds of faith, that by the power of grace in the Holy Spirit, it will grow, that brings eternal life, glory, and joy in the kingdom of heaven through Jesus Christ our Lord. Amen. The Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So karon mga igsoon mao ang ika-upat kaadlaw nga atong gihimo sa pagpadayon ining Santos nga misa, nga Misa di Gallio, Misa di Gallio, maning misa sa tingtugtugaw sa manok. So ang atong oras kay alas 4. Okay. Nya kagahapon mao ang ikatulo, nya karon mao ang ikapat. Nya ang gisdugan nato kagahapon sa to ang Marian series, Catholic Theology and Spirituality kay last topic or yesterday we talked about the topic the Divine Motherhood of Mary, no? Ang pagka-inahan sa Diyos, no? Si Santa Maria. Nya karon atong tun-an karon kay kining isa sa doktrina sa simbahang Katoliko, kining gitawag nga Mary co-redemptrix, and then co-redemptrix, advocate of all creatures. So muna nga ato na siyang mapamalandungan karon kung unsa gyud ang fundamental rule ni Mama Mary diha sa tuang kinabuhi ug sa kaluwasan. Sa iyang rule ingon nga inahan sa Dios ug ato sa inahan. Co-redemptrix, mediatrix, and advocate of all graces. Kano ka naman nga Mary is co-redemptrix, nga advocate of all graces. Una, wala pa na. Co-redemptrix, mediatrix, and advocate of all graces. Ang sama na siya birth pasabot. Pagkag co-redemptrix, dilipot pasabot nga siya manluluwas. No, ang manluluwas ang bugtong anak sa Dios nga mao si Yesu Cristo, no, the only Savior of the world. Nga co-redemptrix meaning with the Redeemer. So the Blessed Virgin Mary is co-redemptrix, then mediatrix. Sama ng mediatrix from the word mediator, tigpataliwala. Asa siya nag-mediate, no? Asa siya unsa iyang fundamental rule. Si Kristo ang bugtong mediator. 1 Timothy chapter 2 verse 5, Jesus is the only mediator. There is only one mediator between God and man, Jesus Christ Himself, the man. So si Mama Mary, nag-act siya na mediatrix. Dili siya mediatrix between God and man. Dili. Si Mama Mary, mediatrix between Jesus Christ, her Son, and men, to us.
manang klaro na to ang kuan kana terminology manang sa education pa or sa lesson plan sa mga teacher gitawag ni sa unlocking of difficulty. I-define mo mga words para maklaro. And then advocate of all graces. Pwede po singular, advocate of all graces. Advocate of all graces. Sa advocate of all graces, sa maghapon magpigpataliwala siya na sa kanang mga grasya nga atong gikinahanglan. So, Mary is co-redemptrix, mediatrix, and advocate of all graces. Now, let me explain, brothers and sisters. First, sa gospel na to ang gibalik-balik, for 90 na to lang balik-balik ko, para ma-absorb yun na to, mag-upup yun sunod sa atong una-una kung kasing-kasing. Ang tubag ni Santa Maria, no, sa plano sa Ginoo through the proclamation of Saint Gabriel, the Archangel, in Luke chapter 1, verse 38. Ang sa gingon ni Santa Maria, Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Sa English, I am the handmaid of the Lord, let it be done to me according to the word. Sa Binisaya, matuman din kanako, sumala sa imong pulong kako, sulugon man sa Ginoo. Sulugon ako sa Ginoo, matuman din kanako, sumala sa imong pulong. Sama na ang konkreto nga tubag response ni Santa Maria sa plano sa Ginoo. Sa pagtubag ni Santa Maria, niya na ngadto kang Gabriel, ditubag po siya sa plano sa Ginoo, ang Diyos Amahan. Now, when the Blessed Virgin Mary replied to the Archangel Gabriel by saying, I am the handmaid of the Lord, let it be done to me according to the word, then what happened then? The gates of heaven were opened once again. So, ang mga gaghaan sa langit na abli. So, that particular word then, Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum, served as the key, the spiritual truth and key that opens the door, that opens the gates of heaven. Mga gitaw, yun what chen. The Blessed Mother Mary is what you call, yun what chen. Ganghaan sa langit. Nganong nasiraman itong langit dahil? Nganong nasira? Nganong naablipod? Kay ang gingharian sa langit, ang mga pultahan niini nasarado sa dihang nakasala si Adan ug si Eva. Mga kay nasarado man, walay grasya nga mibuhagay ngadto sa mga tao tungod kay nasara ang mga ganghaan sa langit. So nakita sa Dios kung kanunay magsarado, walay grasya, ang mga tao walay kapaingnan. Ang tao malaglag sa impyerno, walay kapaingnan. Manatungod sa dakong rukma sa Diyos, naglamang Diyos na iyang tukuson ang mga tao, pinaagi sa pagpadala niya sa iyang bugtong anak na sa Jesucristo, nga atong Ginoo ang bugtong manluluwas, pinaagi sa kainahan. Now, nakasala ang tao, pinaagi sa unang babae nga gihibo sa Diyos, nga gitawag kong Eva. Eva. Si Eva, kiingnan siya sa Ginoo, ayaw pagkikap, ayaw pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghasad sa knowledge, no? Sa alam, may tungod sa kanang gitawag good and evil. Pero kay ilang i-disobey ang commandment, the moral commandment of God, na nahitabo kay napulong sila sa pagkasala, instead of saying yes to the Lord's command, yes to the Lord's instruction, tubag ni Eva kay yes to the evil man. So by that particular act, no, of disobedience of Eve and Adam, ang nahitabo nasarado ang gingharian sa langit. Manang nakasala, napulog, napukan ang tao, diyan pagpakasala tungod sa usa ka babae. No, tungod niya na kay nakasala pa ng tao tungod sa usa ka babae,
luwason po sa Dios ang tao na nabukan sa pagpakasala pinaagi sa usa ka babae. Muna si Maria gipili sa Dios, gi-preserve niya sa grasya niya, gitawag niya o sulugoon sa Ginoo. Manamiyon si Maria, sulugoon na ko sa Ginoo, matuman din ka na ko sumala sa mong gulong. Munang baliktad ang movement. Si Eva ang unang babae nag-disobey, no? Niya no to the Lord. Muna nga ang bago nga Eva, si Santa Maria, gitawag siya o the most obedient woman. No? The new Eve, ang bagong Eva. Muna nga baliktad sila, no? Kay si Mama Mary always say yes to the Lord. Yes, I am the handmaid of the Lord. The great fiat of the Blessed Mother. Let it be done to me according to the word. Muna baliktad. Muna nga ang Eva, ang pulong nga Eva, gibaliktad, nagiging Ave. Muna nga ay Ave Maria, gikan sa pulong Eva, gibaliktad, no? Nagiging Ave, papuri kay Maria. Muna si Maria, it serves as the spiritual key that opens up the doors and gate in the kingdom of heaven. Ano siya? Tungod na po yung yes, isa'y nahitabo. Una na-apply ang kingharian sa langit. Then the second person of the most Holy Trinity, Jesus Christ, the eternal Word of the Father, entered solemnly and silently into the blessed womb of Mary by the power of the Holy Spirit. Yes. Now, karon for 9 months, okay, the person of the Emmanuel, the second person of the Trinity, enters into the womb of Mary for 9 months na himo siyang tao. Manangitawag sa Gospel of John, chapter 1, verse 1 to 2, verse 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh, and dwelt among us. Sa sinugdanan, mao ang pulong, o ang pulong kauban sa Diyos, o ang pulong Diyos. Verse 14, o ang pulong na himong tao, o pituyo uban kanato. We have seen His glory, the glory of the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. Muna nga, ang pagtubag ni Santa Maria, yes, dako kayo o kalabutan sa atong kaluwasan. Kaya naman, nahitabo na fulfill ang plano sa Ginoo sa dihang si Santa Maria ningon siya, yes. By saying yes, then the Savior of the world entered into human history, entered into human family, particularly to the family of Jesus, Mary, and Joseph. Manang gitawag Sagrada Familia. Pag-ingon ni Man Mary, yes. Okay? So, diabot ang manlunuwas. So, ang manlunuwas, the Savior, Jesus Christ, wala siya mukhang makikas langit. Wala po siya nagparasyon. Kundi, He goes into a process. Ngayon mo siya tao, through the active and conscious participation of the Blessed Virgin Mary by saying, yes, I am the handmaid of the Lord, let it be done to me according to thy word. So muna nito, Mary is co-redemptrix. Jesus is the only Savior, pero tungod siya sa bakan, tungod siya yes, so nahimo siyang co-redemptrix because she actively cooperated to the will, plan, and purpose of God for the salvation of humanity. Muna siya, nahimo siyang co-redemptor, co-redemptrix. And then mediatrix. Sa mediatrix. Siya kanunay ang mag-mediate. Si Mama Mary very concerned because she is a mother. Concerned siya kung unsa ang mga panginahanglan sa tao, labi na kung kini adunay dakong kalabutan sa kaluwasan. Example din sa balay, ang inahan, kung ang usa ka inahan tinuod ni inahan, itawag sa ilaw ng tahanan, si tatay haligin ng tahanan. Concern siya kung sa ang mga panginahanglan sa balay. Wala na bugas, wala na sudan, concern na. Ang mga bata, nahilisan na ba, napaliguan na ba ang mga bata, napakaon na ba ang mga bata.
Kaya mga-eskwela ba ng mga bata? Kung concern kayo ang inahan niya sa balay. Katong tinuod ng inahan. Kunya, si Santa Maria, concern po kayo. Halimbawa, diya sa Gospel of John, chapter 2. No? Usa kadlaw niya nag-iimbitar si Jesus. Uban siyang mga disipulo, mga tinunan. Uban po dito ang iyang inahan. Sa tunga okasyon eh. Kasal kadto sa Kana. Karon si Santa Maria, kung kay siya kanang maliit siya ba, kung sa'y mga panginahanglanon, kung sa'y naitabo. Very observant, very conscious, at kung sa'y naitabo. So karon namatikdan ni Santa Maria nga wala na'y bino. Wala na'y bino. Na'y bino, wala na. Now karon namatikdan niya nga wala na'y bino. Unya sa kultura sa mga Hudyo, kung naay kasal, naagin na'y bino. Anak, kaya apin man na sa ilang celebration of joy. No? Kung naay kasal, naagin na'y bino sa kultura sa mga Hudyo. Unya karon, kung ang bino gani mahurot, dako kayong kaulawon sa lalakian o sa lakian na part pa. Kung mahutdan og bino, maulawan ang pamilya sa lalaki. Tuga-tuga og celebrate. Tuga-tuga pakasal. Wa man di ay klaro. Wa man taga-inom. So nakita ni Mama Mary kung unsa ang dangatan, no? Nga maulawan yun ang buwan ani, ang pamilya sa lalaki, kay wa na'y bino. Nya na para ba ang mga bigatan, mga VIP ani? Kung yawa pa sila nag-inom, wag pa nagatilaw. So, concern si Mother Mary, no? Worry for siya ba? Na, maulawan na yun ang wala ni karon. Pero nakita ni Mother Mary na naisulbad. Nakita niya na naisulbad. Kung wala laing makahatag sa sulbad, ang iyang anak. Moto nga gidool ang iyang anak, iyang ingnan. Na, wala na sila yung Masay ito ba na iso? Babae, mansay labot ni mo. So, murang insulto na nag-iingon maging babae. Babae, mansay labot ni mo. Saan may labot? Sa akin ko ba? Saan may labot ni mo niya? Di ba na ito? Pag-inom mo niya, ikaw. Matay ka kanya. Magpuyo ko niya, ma. Version na ito lang. Na, di karon, wala mo matubag si Mother Mary. Wala po siya po insist. Yung sa gihimo ni Maria, nakabalo siya. Munang nakita na ko bisan sa balay, nga kining inahan, paring sa iyang anak, makabalugin siya sa iyang anak, kanus na nasuko, kanus awala na suko, kanus analipay, kanus anaguon, ang inahan, makasabot, makabasa, makabalo sa iyang anak. Ambot, tinuod pa na. Kaya bisan sa ako ang experience sa akong mama, pag na ako'y pangayuon, eskwela pa ko, di ba ko mudol sa akong papa? Doon ko sa akong mama. Kaya mudol ka sa akong papa, bisan mga may kapag. Hindi na katiwasan. Pag na problema na ay mga Panginoon doon sa akong mama. Kaya pag naras ng mama, kaya makatabot man ang mama. Labi na ako ng agbayad. Hindi na po mamapunsa na po yung pakayo. Kaya po yung problema. So, sinanay nga setting, no? Nga nga, pag inahan ka, makabalo ka sa mga anak. Kung waka kabalo sa mga anak, di ka tinunan. Moto si Mama Mary, nakabalo siya sa anak. Sa kanya kong anak, tingin di mo balibat. Nakuha na sila pino na. Karon, nisulod si Mother Mary dito sa kusina. Na diin naglihok ang mga tao. Ang mga naglihok. Kumbira. Niyangin na kung unsa ang isulti sa akong anak, buhatan ninyo. Do whatever he tells you. John chapter 2 verse 5. Pagkaman isulod si Jesus, dito sa kusina, kasabot man siya na nanay ko, kaunaw na. Kaya kung nanay ko, very active ba? Okay kayo. Gawin na dito,
Isa po na ninyo ang unang katadyo of tubig. Yung si Jesus. Naka-instruction, Mother Mary, do whatever he tells you. Alin, puro lang tubig. Dapat ay tubig. Walang lubog, eh. Walang lubog. Wala lagi na ron. Tinaw lagi na ron. Pagkama, sige, pagkabo, niya, tilawin. Hindi, gabo sa tunagliw, itilaw, bino naman. No? Mo pinakalamig ang bino. Nga nung wala man ni idalit, na di amo na pinakalaming bino. Kaya supposed to be, ang pinakalaming bino, i-serve na to. Kaya hapit na man kung bilawa pag i-serve ang laming bino. Kaya ito, bilagro ba? Nagbilagro si Jesus. Muna first time to, kung sa may labak din mo, babae. Kung man niabot akong panahon. So, bisag wala pa niabot ang eksaktong panahon ni Jesus. Pero gituman niya ang special request sa iyang nanay nga wala na bino. Doon nakasabot si Jesus na magmilagro ta, maghimot ang bino. Kung na kung gritong answer sa gusto sa akong mama. So, inana ba? So, wala pa niabot ang gustong panahon, meaning ang mission sa Ginoo. Pero tungkol sa special request na iyang inahan na si Mary, gibuhat ni Jesus. No, imagine, karon si Jesus naghari na. Ibalik na sa iyang giharian, nilingkod sa Diyos na mahal. Kung iya kitang gihagit na tanan, in Matthew chapter 7, verse 7 to 8, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and the door will be opened to you. O, diba? Whatever you ask in my name, it will be given to you. So, hagit na tayo ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Bisa kung saan pa ngayon, sa pangalan ni Jesus. Hindi pangalan ni Church. So, yun na lang. So, si Mother Mary, nag-act siya o siya nagpataliwala ba? No? Ang mga tao dito sa Kana, yang gitabangan. So, nag-mediate siya. Yang gidool si Jesus. Dili sa Diyos, at first. No? Dili sa Diyos. Ayun, anak. Manang gitawag ng mediatrix. Now, karon kung naatay pa ngayon sa Ginoo, niya moagi na kang Maria, si Maria mutabang siya o kampo, niya siya mo ingon sa mukuhin siya na kani si Pawit na ko, nangayo manit. Tagaan na ito ni Gracias Kaluwasan na. Kaya mahimo big pare. Dili mamadrid. Niya si Jesus, si Howard, dili good mabalibad si Jesus kung unsa ang hangyo sa nanay. Kaya inahamon niya. Niya si Jesus kay the most obedient child. Anak ko siya nga anda mo tuman sa sugo sa iyang nanay. Iyang nanay buutan kayo. So kung unsa ang request iyang nanay, ito manon. Mga the prayer of the Blessed Virgin Mary is very powerful. Kung ang pag-ampo sa mga pastor, powerful. Kung pag-ampo sa mga tao, kabalaan, powerful. Mas powerful ang prayer ni Mama Mary. Nga naman, inahan siya ni Jesus. Kunya wala ko'y pag-ampo nga moabot sa Diyos Amahan kung dili mo agi kang Jesus. Kung sa king ni Jesus sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Walay makadto sa man kung dili mo agi ka nato. So wala mga pag-ampo nga moadto sa Dios sa man kung dili mo agi sa atong Ginoong Jesucristo. Nya karon kay si Maria nag-ampo ngadto sa anak nga si Jesus na mag-ampo, si Jesus na magdala, very powerful. Kay Dios man si Jesus, tinud nga Dios, tinud nga tao. Siya na mag-ampo. Pati hatag yun. Mana nga mangayot taong kaluwasan sa Dios, pinaagi sa pangama ni Santa Maria. Mabitaw nga diya sa kanang prayer na Ave Maria, na-part diya sa response na Santa Maria Mother Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Diba? Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang Ginoong Diyos na kanimugulahan ka sa mga babae na tanan, bulahan man sa pagbunga sa tiyan mga si Jesus. Naon sa yung sunod, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala. Karon, o sa oras sa among kamatayon. Amen. So karon, sama ng karon.
Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et karon, sa manang karon, sa tanan nato mga paginahanglan karon, panim nostrum quotidianum, canobis cuni sa tanan nato mga paginahanglan, material, moral, spiritual, no? Ato mga daily needs, mag-ampo siya, mutabang siya, kaya siya lagi ang ginahan, concerned siya sa atong needs, labi na sa kaluwasan. Sunod, sa kamatayon. Bisan pa man sa takna sa atong kamatayon, si Mama Mary mag-act siya, mag-mediate siya, kaya siya ang mediatrix. Maragingon nga, ad Iesum per Maria. To Jesus through Mary. To Jesus through Mary. Muna ang pagka-mediator or mediatorship ni Mama Mary, mediatrix. Sa tanang mga grasya, an advocate of all graces. Kaya walay grasya nga miabot ka na ito, ikan sa Diyos, kung dili pinabagan sa pangama ni Santa Maria. Sa ihang, yes, I am the advocate of the Lord, that is glad to live for you today. So Mary is co-redemptrix, ano sa ba? Co-redemptrix, mediatrix, and advocate of all graces. Manang diha sa itong mga kalisod-danan mga ito, sa itong mga paginahanglan, mag-ampot ta sa Ginoo, pwede po na ito puhiton sa piton si Maria. Huwag sang piton ta si Maria, inahan nato sa kanunay, mag-ios sa kita uban kanihiya, magmalikon kita sa gugma, kay ani aman sa kamuta, ang pagdait sa tagsatag sa tinawag, ta sa paghalakad, sa tiunay kang paghalan, pagkadaghan sa anihudon, pagkanihit sa mga nganikaroon, hatagan munda kita sa Ginoo, ug daghang mamuon. Og sangbiton ta si Maria, inahan nato sa kanunay, mag-ios kita, pagkaniya, magmalikon kita sa gugma. O di ba? Na-flavor dito. Katong nga kanta na-flavor, Marian flavor. Intercession ba, Mama Mary. Manamindot kay Katoliko. Kaya ang balay, kung wala ang presensya ni nanay, 14 kalata, 14 guputa. Pero na ang presensya ni nanay, hanay yun na. Nabinaghanay ko si nanay. Diba? Sama na nga ito ang Catholic spirituality sa Ikopat nga Misa de Gallo, contemplating the truth that comes from God in the life of Mama Mary's heart. Mary, co-redemptrix, mediatrix, and advocate of all things. Ng Father sa Tingin, Credo in unum Deum, Patrem omnipotens, Patrem Celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Domini
Dominus vobiscum. Oremus. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Domino, gratias agamus Domino Deum nostrum, Deum et justum et, benedictum et justum et secum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domini Sancti Pater Omnipotens Aeterna Deus, et te in veneratione Beati Mariae Semper Virgine, Colaudare, benedicere et predicare, qui et unigenitum tuum Sancti Spiritus sub ratione concipit, et virginitatis gloria permanente, Lumen aeternum mundi fodi, Iesum Christum Dominum nostrum, perque maestatem tuam laudant angele, adorant dominationes tribunt potestates, celi celerumque virtutis ac beata serapis, societ cultatione concelebra, cum quibus et nostras voces, ut ad viti ubiat di precamor supplici, confessione dicenti. Dominus Deus
Nobis cuque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Oremus. Precepti salutaribus monite, et divina institutioni formati, audiemus dicere, Pater noster, qui est in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domini non sum dignus. Domini non sum dignus. Domini non sum dignus. Consultero Dei potente Beati Maria Sant'Urbi, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Battista, Sanctis Apostolus
Cristo, Sanctus Apostolus Petro et Paulo, omnium sanctis et Pater, orare pro me Dominum Deum nostrum. Mystery Bestia Omnipotens Deus et Demistis Peccatis Vestis Perturbat Postat Vitam Aeternam. Indulgentiam Absolutionem et Remissionem Peccatorum Nostrum Debot Nobis Omnipotens et Misericordiam. Amen. Ecce Agnus Dei, ecce qui tulit peccata mundi. Dominus nostrum Deus ut resurrectum Domini, sedata et verbos sanctura Domini. Dominus Deus ut resurrectum Domini, sedata et verbos sanctura Domini. Dominus Deus ut resurrectum Domini, sedata et verbos sanctura Domini. Corpus Christi Dominus Iesus Christi, Vita Pedimam Tantum Ternam. Amen.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Gratiam tuam quest nos Domini mentibus nostris infonde, od Angelo nuntiam di Christi Filii Tui, incarnationem coniobimus, per passionem eius et cruce, ad resurrectionis gloriam perducamus, per undem Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tu, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedictium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine.